pinahintulutan ako, ikaw, na tayo ay magkita sa mga araw na ito. Katotohanan na walang sino man ang may kakayanan na magising tayo. Sinasabi na panalangin ng mga propeta, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ya Allah, pinupuri kita, nilululahati kita na mula sa aming pagtulog kami ay pinahintulutan mabuhay sa mga araw na ito. Katotohanan, walang sino man may kakayanan. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, no person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung saan tayo mamamatay, at wala rin nakakaalam kung negosyante ka man kung magkano ang kikitain natin. Ano po? Ngayon ako nagpapasalamat dahil ito ay pagkakataon para maipaliwanag ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ang Islam po ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Hindi ito hinango mula sa pangalan ng tao, hayop, halaman o lugar. Ito ay ang Islam, ito ay salitang Arabic, nang ibig sabihin ay peace, kapayapaan. Ito po ang relihiyon ng mga mananampalatayang Muslim na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa ating sa pagpapaliwanag, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Allah, ang nagpahintulot na ibinigay sa atin ang kanyang relihiyon na Islam, naganap na pagsunod pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ano naman yung ating mga nakikita mga ibang sektaryong denominasyon? Totoo po yan. Nakikita natin, naririnig natin. Yan po ay man-made na relihiyon. Kasapagkat dalawa ang relihiyon. Relihiyong binigay ng Diyos, ng Allah, sa sangkatauhan ng Islam, at ang mga man-made na relihiyon. Maliban sa Islam, ito po ay mga man-made na mga relihiyon. Ano naman ang nais kong ibahagi sa iyo? Na ang Islam, ito po lamang ang ating, dito natin malalaman ang kautusan ng Diyos, ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous goodness, kung sino mang naniniwala sa Diyos sa tagapaglikha, ay makakamtan niya ang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan ng kaluluwa. Ibig sabihin, siya ay makakagawa ng pag siya ay maraming gumawa ng kabutihan, gumawa siya ng maraming kabutihan, pinangako ng Allah, na tayo ay maninirahan sa paraiso. Alalaang baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Hindi man sila maniwala na may Diyos, ay mayroon Diyos. Hindi lang maniwala sila na may paraiso, at may impyernong apoy, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang sino mang hindi naniniwala sa Kanya, ay may kaparusahan sa impyernong apoy. Kaya itong mga araw na ito, ay nakakatuwa, ay masaya ako, dahil naipaliwanag ko sa iyo, na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ano ang purpose ng buhay natin? Bakit tayo naririto? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga tao. Ang mga jinn, yung mga hindi natin nakikita, kung tawagin sila ay engkanto. Nilikha lamang sila at tayo upang sambahin ang nag-iisang tagapaglikha. Sino ang tagapaglikha? Ang Allah. Ang Allah, ito ay salitang Arabic, nang ibig sabihin siya ay creator. Siya ang tagapaglikha. Siya ang nabigay buhay sa atin, babawin ang buhay. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-utos sa mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ay kay Propeta Muhammad. Nasabihin sa mga tao na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huling sugo ng Allah, kung sino man sa inyo ang bigkasin mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang ganito, ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at siya ay bukal sa kanyang puso na diniklara niya ang walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awa at habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Oo nga naman, sapagkat ang dapat sambahin, yung lumikha ng kalangitan kalupaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon. Hindi siya katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya hindi natin pwedeng sambahin ang mga ribulto, kahoy, larawan, mga santo-santa, at pati rin ang mga propeta, si Jesu Kristo.
hindi natin sila pwedeng sambahin sapagkat sila ay humihingi ng tulong at kalinga sa tagapaglikha, sa Allah. At sila ay mga nilikha lamang. Ang dapat natin sambahin, yung Diyos ni Jesus. Di ba makikita natin sa history at saka sa Biblia at maging sa Quran, lalo na sa Quran, na si Jesucristo ay lumuluhod, humihingi ng tulong at kalinga. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang inyong Panginoon, ang inyong Diyos ay Diyos ko rin. Ibig sabihin, si Jesus ay sugo mensahero at sinabi niya sa bansang Israel na ako ay ipinadala lamang dito sa bansang Israel upang sabihin sa inyo na la ilaha ilahuwa, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yun ang mga purpose ng mga propeta, mensahero, mga disipulo na sabihin sa sangkatauhan na walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng mga propeta, ang Allah. Ano po? Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. We do not know what a day may bring forth. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sati, wa yunazzilul ghaiza, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Katotohanan, ang Allah ang nagpapamalisbis ng mga ulan, ang Diyos, ang tagapaglikha. At ang Allah lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. At ang Allah ang nakakaalam kung magkano ang ating kikitain. At ang Allah ang nakakaalam, ang Diyos, kung saan tayo aabutan ng kamatayan. Ano po? Ibig sabihin, ang Allah ang siyang sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. So, ang gagawin natin para tayo, sapagkat sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Alhamdulillah, purihin ang Allah na pinahintulutan pa tayo na magkita. Makita mo, makapagbakasyon ka, makita mo mga magulang mo. Pero sinong nakakaalam na tayo ay magkikita-kita? Walang nakakaalam. Di po ba? Kasi marami na tayo mga katulad ng seaman, ay hindi na nakabalik. Na inabutan sila ng kamatayan. Nalaman na lang ng asawa na sila ay inabutan ng kamatayan. Yung iba naman ay talaga sila ay nagkasakit, sila ay nadisgrasya. Ibig sabihin, ito ay habag at awa ng Allah, nagkita tayo. Na ipaliwanag ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam at kung sino ang tagapaglikha, ang Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man sa atin ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, makakamtan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Siyempre naman, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, sumamba tayo sa tagapaglikha, sundin natin ang lahat ng uri ng kabutihan, ipagbawal na sa ating sarili ang kasamaan. Nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. So anong unang gagawin natin? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat, sumaksi. Ay isa lang ang tagapaglikha. Kaya bago tayo maghiwalay, aanyayahan kita kung paano pagbabalik loob. Sasabihin mo lamang ito mula sa kaibuturan ng iyong puso na ako'y sumasaksi na niniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Siyempre, sisimulan natin sa salitang Arabic. Ganyan lamang ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw ay kapanalig na sa pananampalataya ni Birhen Maria, Hesus Kristo at lahat ng propeta. Assalamu alaikum. Sabihin mo, wa alaikum salam. Alaikum salam. Mashallah. Very good. Ngayon kapatid, ang ating ginawa ay pagdideklara na tunay naman talaga na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At nagdeklara tayo na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sapagkat si Hesus Kristo mismo ang nagsabi na ang inyong Panginoon ay Panginoon ko rin. Ang inyong Diyos ay Diyos ko rin. Ako ay kanyang sinugo. Ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. So ibig sabihin, tama lamang na ang sambahin natin yung nagsugo kay Hesus Kristo.